Sa puntong ito, kausapin natin ang Political Affairs Vice Chair ng Moro Islamic Liberation Front o MILF na si Ghazali Jaafar. Magandang hapon po, sir. Magandang hapon po naman. Sir, paano ho ba natin masasabi sa ngayon na ito pong usapang pangkapayapaan sa pagitan po ng MILF at ng gobyerno para sa lahat at hindi lamang po para sa grupo ninyo? Well, yan po ang posisyon ng leadership ng Moro Islamic Liberation Front na ang kasalukuyang pag-uusap sa pagitan ng gobyerno ng Pilipinas at Moro Islamic Liberation Front ay na ang layunin ay ma-address ang Bangsamoro issue sa pamamagitan ng mapayapa ay para sa lahat ng Bangsamoro people at sa lahat ng mamayan ng Bangsamoro territory, Bangsamoro government na pangunahing layunin ng pag-uusap ang pagtatag ng Bangsamoro government na siyang gusto ng Bangsamoro people, ngunit itong sinasabing Bangsamoro government ay hindi para sa MILF. Hindi independent. Ito'y saklaw pa rin sa ilalim pa rin ng poder ng gobyerno ng Pilipinas. Ngunit meron itong sapat na kapangyarihan para magamit ng Bangsamoro people upang sila'y umunlad at mapabuti ang kanilang kalagayan. At bilang patunay sa mga pinapaliwanag ko, yung Bangsamoro Transition Commission na resulta na negotiation na sa ngayon appointed na sila nandyan from the government of the Republic of the Philippines and the MILF, ito'y siyang naatasan upang isulat itong proposed Bangsamoro Basic Law. At itong proposed Bangsamoro Basic Law, hello? Yes, sir. Pero po kung halimbawa po, ngayon naman po ay nagpapatuloy pa rin yung usapan between the MILF and the government. Pero sa tingin nyo po ba, or do you also fear this kind of situation na pag pinagpatuloy po itong ganitong usapang pangkapayapaan, which is good, magkakaroon pa rin naman po ng mga ganitong mga insidente, mga rebel factions or other factions na talagang mag-aano pa rin ho ng kaguluhan? Well, sa ngayon makikita mo, isa lamang faction ang gumagawa ng kaguluhan in Zamboanga City. At alam natin na ang maaaring dahilan kung bakit ginagawa ito ng grupong ito. At ang grupong ito ay believed to be followers ng isang faction pinamumunuan ni Brother Normiswari. Opo. At ang paniniwala ng ng mga tao na tumitingin sa situation, isa sa mga dahilan kung bakit ginagawa ito ng grupo ni Brother Normiswari sapagkat ang feeling nila napag-iwanan sila sa settlement ng Bangsamoro issue at maaaring ang isa sa dahilan ginigit nila na ito dapat ang siyang ma-implement yung MILF Peace Agreement. Peace Agreement. Opo. At ngunit katulad na yung papaliwanag ko sana, hindi naman walang basis yung feeling nila Brother Normiswari na naiiwan sila sapagkat yung proposed Bangsamoro Basic Law, meron dyan provision patungkol sa electoral processes. Kung nandiyan yung Bangsamoro government, ang mga mamumunong mga leaders sa Bangsamoro government ay democratically elected. Ang ibig sabihin, meron electoral, kaya may electoral process sapagkat democratic yung pagpili sa kanila. And so therefore, any Bangsamoro leader
or non-Bangsamoro leader for that matter within the territory Opo. of the future Bangsamoro government can run for political position. Opo. Yung prueba na hindi exclusive ito para sa Imayle, pati ito'y para sa lahat ng Ay, Bangsamoro okay. people. Okay. So, maraming salamat po sa oras ninyo, MILF Vice Chair Gadzali Jafar. Maraming pong salamat. Thank you.